Malayo pa ba tayo, Elias? Ang layo ng nilakad natin eh. Ang sakit-sakit na ng mga paa ko, tapos tirik na tirik pa ang araw. Ang init, nakakapagod. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang sumama, pero makulit ka. Tapos ngayon magre-reklamo ka. Hindi naman sa ganun. Pakiramdam ko kasi hindi safe yung bar yung pupuntahan natin. Isipin mo, mahigit 2 oras na tayo naglalakad, hindi pa tayo nakakarating. Napakaliblib naman ng baryong yun. Sabi pa naman nila, delikado ang mga liblib na lugar. Huwag na kaya tayong tumuloy. Hindi pwede, Agnes. Tinanggap ko ng imbitasyon ni Kapitan. Nakakahiya naman kung papaasahin ko siya, gayong pinuntahan pa niya ako sa bahay. Kung siya na may edad na kayang lakarin ang layo papunta sa baryo natin, tayo pa kaya? Tsaka, kailangan kong gawin ang misyon ko. At siguradong marami ang naghihintay sa akin na nangangailangan ng tulong sa baryong yon. Kung gusto mong umuwi ka na lang mag-isa. Talaga bang kaya ng konsensya mo na pauwi na akong mag-isa? Agnes, tigilan mo nga yung pagiging isip bata mo. Halika na. Bilisan mo ng paglalakad. Kailangan nating makarating doon bago lumubog ang araw. Hindi breed pala ako matitiis. Anong sinabi mo? Wala. Ang sabi ko, sigurado ka ba na ito talaga ang daan papunta sa baryong pupuntahan natin? Sabi kasi ni Kapitan, pag nakadaan na daw tayo sa Tulay Bangin, diretso lang daw ang daan hanggang sa makita natin ang bukana ng Baryo Silumon. Pero ilang oras na tayong naglalakad. Hindi pa natin nakikita yung bukana na yan. Hindi kaya naliligaw na tayo? Hindi naman siguro. Mabuti na makasigurado tayo, Elias. Baka abutan pa tayo dito ng gabi. Malapit na lumubog ang araw. Magtatanong na lang tayo. Saan naman tayo magtatanong? Wala naman ako nakikitang tao rito. Ayun oh! May matandang lalaki sa unahan na may dalang basket. Oo nga. Sige. Sige, tara, lapitan natin. Magandang hapon po, Tatang. Magandang hapon din, iho. Anong maitutulong ko sa inyo? Kanina pa po kasi kami naglalakad. Ang layo na po ng nilakad namin galing Baryo Silang. Naliligaw na po yata kami. Baryo Silang? Abay, mahigit 7 kilometro na ang layo noon mula rito. Ganun ba kahalagang pupuntahan nyo at iniis nyo pang maglakad sa ganitong makitid na daan sa ilalim ng init ng araw? Saan ba kayo pupunta? Inibitahan po kasi ako ni Kapitan Dario sa nalalapit nilang piyesta sa Baryo Silumon. Papunta po sana kami doon. Pero mahigit 2 oras na po yata kami naglalakad. Hindi pa namin nakikita ang bukana ng baryo. Diyos ko, Silumon ba ikaw mo? Ay nasa dulo pa yon. At bakit pa kayo pupunta doon? Delikado ang baryong yon. Oh, paano pong delikado? Ang kapitan po mismo ang nag-imbita sa akin sa piyesta nila. Isa po kasi akong albularyo at tumingi po ng tulong si kapitan para mapagamot ang lahat ng mga may sakit doon. Dahil wala silang kakayahang magpunta sa doktor. Dahil siguro sa sobrang layo. Iho, marami ng dayo ang pumasok doon na hindi na nakabalik. Isa lang ang nakaligtas, ang apo ko. At ang sabi niya, may mga halimaw daw na naninirahan sa baryong yon. Oh, halimaw? Sigurado po kayo dyan, Tatang. Oo, iha. Binabalaan ko na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Mapapahamak lang kayo sa baryong yon. Tatang, huwag naman po yung gumawa ng kwento para takutin kami. Nandito po kami para magtanong. Hindi para makarinig ng kahit anong kwento. Hindi lang simpleng babala ninyo makakapigil sa akin sa misyon ko. Salamat na lang po. Tara na, Agnes. Iho, totoo ang sinasabi ko. At iniisip ko lang ang kaligtasan nyo. Ayokong matulad kayo sa mga taong dumayo doon. Elias, baka totoo ang sinabi ni Tatang. Masama din talaga ang kutob ko sa baryong yun eh. Huwag na kaya tayong tumuloy. Hindi ako pwedeng umatras sa misyon ko, Agnes. Kailangan ako ng mga tao sa Baryo Silumon. Kaya pwede ba? Huwag kang magpaniwala basta-basta sa naririnig mo. Naiintindihan mo ba ako? Pero, Elias... Wala nang pero-pero. Kung ayaw mo sumama, bahala ka. Pupunta ako mag-isa. Teka, Elias, sandali lang. Ay, Tatang, pasensya na po kayo ha. Sige po, tutuloy na po kami. Maniwala kayo sa akin! Huwag na kayong tumuloy! Mapapahamak kayo sa baryong yon! Sandali lang mga kakwentong takipsilim.
Bago tayo magpatuloy sa kwento, gusto ko lang itanong, saang channel po kayo nakikinig ngayon? Dahil alam niyo ba, marami na ngayong channel na nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin yung dito kayo nakikinig sa Kwentong Takip Silim YouTube channel natin. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Kwentong Takip Silim at sa mga bumubuo ng channel na ito, lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Ako po si Elias, 40 years old, isang albularyong herbalista na ngayon ay nakatira sa Samar. Nais ko pong ibahagi ang isang masamang karanasan na tumatak sa akin. Isang pangyayari ng fiesta sa baryo na tatawagin na lang natin bilang Baryo Silumon. Mahigit 10 taon na po ang nakalipas. Noong binata pa ako, inimbitahan ako ng kapitan ng baryo para magbigay ng libreng gamutan bilang bahagi ng kanilang fiesta. Dahil gusto kong makatulong at magampanan ang aking tungkulin, pumunta ako doon kasama ang kababata kong si Agnes. Ang hindi ko alam, may mga aswang palang naninirahan doon. Isa sa kanila ang naging dahilan kung bakit muntik nang mawala ang babaeng mahal ko noon. Kaya tara't sabay-sabay tayong makinig, kiligin, kabahan, at matakot sa kwento kong ito. Nakikita ko ng bukana ng baryo. Sa wakas, malapit na tayo. Teka, pwede bang time's up muna? Inihingal na ako kahabol sa'yo eh. Ang bilis mong maglakad. Aba, hindi ako mag-a-adjust sa'yo, Agnes. Kasalanan mo yan eh. Buntot ka kasi ng buntot sa akin. Buntot ka dyan. Dapat pa nga magpasalamat ka sa akin. Kasi kung hindi ako sumama, ang boring ng paglalakad mo. Tsaka dapat nga ma-appreciate mo nga pagsama ko sa'yo. Ibig sabihin, mahal kita kasi nag-aalala ako sa'yo. Tumigil ka nga sa pinagsasabi mo. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Grab siya oh. Halika na nga. Pumasok na tayo sa baryo. Elias, may uwak. Ang laki ng ibon. Nakakatakot naman yan. Agnes, uwak lang yan. Huwag ka masyadong praning. Hindi ba? Malas daw yung mga uwak. Sabi ni Lola nun, nagapaghatid daw yan ng kamalasan. Normal lang na may uwak dito sa lugar na to. Malapit sa baryo sa bundok. Kaya tigilan mo na yung kakaisip ng kung ano-ano. Nakarinig ka lang ng kwento sa matandang lalaking yun, napapraning ka na. Pero Elias, paano kung yan ang babala? Baka hindi talaga tayo dapat tumuloy. Agnes, pakiusap lang ha. Huwag mo nang painitan ang ulo ko. Pagod na ako. Gusto ko nang makarating sa baryo at makapagpahinga. Ay, pasensya na kung naiinis ka na sa akin. Pero hindi mo ba talaga nararamdaman, Elias? Parang may mali. Ang mali ay kung babalik tayo ngayon kung kailan nandito na tayo. Anong gusto mo? Maglakad pabalik ng ilang kilometro sa gitna ng gabi? Mag-isip ka nga ng tama, Agnes. Hindi puro takot, arte at reklamo. Nakakapikon ka na. Okay, sorry. Huwag ka na magalit sa akin. Ay, naku. Bahala na nga si Batman. Pagpasok namin sa baryo, agad kong napansin na konti lang ang tao at tahimik ang paligid. Kagad namang kumapit sa braso ko si Agnes na parang batang takot na maiwan. Naiinis na talaga ako sa kanya mula kanina pa dahil kung hindi magrereklamo, kung ano-ano naman ang iniisip niya, praning masyado. Pero aaminin ko, nakaramdam din ako ng kaba sa sandaling yun. Ramdam ko ang mga tingin ng mga tao. Hindi lang basta nag-uusisa kundi para bang minamata nila kami. Saglit kong naalala ang babala ng matanda kanina pero pinilit kong huwag pansinin. Baka naninibago lang kasi sila dahil bago kami rito. Ayoko namang magpadala sa kung ano-anong haka-haka. Maya-maya, narinig ko ang pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko si Kapitan Dario na papalapit sa amin. Elias, salamat naman at nandito ka na.
Kanina ka pa namin hinihintay. Magandang hapon po, Kapitan. Sobrang layo po pala dito. Buti nga po, hindi po kami naabutan ng gabi. Aba, dapat lang na hindi kayo abuti ng gabi. Bakit po? Ay, kasi siyempre, madilim na. Wala pa namang mga poste ng ilaw sa dadaanan ninyo papunta dito. Oo nga po, Kapitan. Akala ko nga po naligaw na kami. Buti na lang dumiretso po kami sa paglalakad hanggang sa nakita namin ang bukana ng baryo. Sigurado akong sobra kayong napagod sa layo ng nilakad ninyo. Pasensya ka na, Elias. Naawa lang talaga ako sa mga tao rito kasi marami sa kanila ang may malubhang sakit na hindi namin mapagamot sa syudad dahil sa sobrang layo. Tinatanggihan din kami ng ibang albularyo na nilalapitan ko. Laking pasasalamat ko na tinanggap mo ang imbitasyon ko. Ako, wala po yun, Kapitan. Gusto ko din po talaga makatulong sa mga tao rito. At bilin po ni tatay sa akin bago siya mawala. Ay wala akong tatanggihan na nangangailangan ng tulong ko. Dahil yan po ang mission ko. Ay, hindi talaga ako nagkabaling lapitan ka, Elias. O siya, halina kayo. Sumunod kayo sa akin at dadaling ko kayo sa bahay ko. May mga pagkain akong ipinahanda para sa inyo. At may sarili din kayong kwarto doon. Nako, salamat po. Tara na, Agnes. Maya-maya pa nakarating na kami sa harap ng lumang ancestral house. Inilibot ko ang aking tingin sa buong bahay. 2 palapag ito at may malalaking bintana na may rehas na gawa sa kahoy. Mukhang matibay pa rin kahit pinaglumaan na ng panahon. Pagkapasok namin sa loob, sinalubong kami ng isang matandang babae na nasa tingin ko ay nasa 60s na. Nakasuot siya ng puting uniforme ng isang katulong. Nakangiti siyang bumati sa amin at pinasunod kami papasok sa loob. Nanlaki ang mga mata ko sa dami ng pagkain na nakahanda sa mesa. May mga tao rin na kumakain sa gilid habang nakatingin sa amin. Ang lahat ng ito ay inihanda talaga ni Kapitan para sa inyo. Akala talaga namin na hindi na kayo darating. Kaya nauna nang kumain ang ibang bisita. Pasensya na kayo. Huwag kayong mag-alala. Kung kulang pa, magluluto ulit ako. Naku, Manang, okay lang po. Sobrang dami na po ng pagkain. Wow, ang dami ng pagkain. Tamang-tama, gutom na ako. Agnes, umayos ka. Nakakahiya sa mga tao rito. Maayos naman oh. Ano pang hinihintay ninyo? O halina kayo. Alam kong gutom na kayo. Kaya kumain na muna kayo bago magpahinga. Iligay ninyo muna ang mga bag ninyo dito sa sopa. Mamaya ay ihahatid kayo ni Manang Lusing sa magiging kwarto ninyo para makapagpahinga. Nakakahiya naman po sa inyo, Kapitan. Ay, ako po, Kapitan, di na po ako mahihiya. Gutom na po talaga ako eh. Tsaka, paborito ko po ang crispy pata. Nakakatuwa naman itong kasama mo, Elias. Sige lang, iha. Kumuha ka ng pagkain sa mesa. Hindi ko po siya asawa, Kapitan. Mapapangasawa pa lang po. Agnes? Totoo naman eh. Asya, maiwan muna kita, mister ko. Kakain muna ako, ha? Kakainis ka talagang babae ka. Hayaan mo na, Elias. Bagay naman kayong dalawa. Tsaka halatang gusto ka talaga ni Agnes. Akala ko nga mag-asawa kayo. Nang nagpunta kasi ako sa bahay mo, kayo lang dalawa ang nakatira. Marami na pong nagsabi niyan. Pero imposible pong mangyari yun, Kapitan. Sa katunayan, umayag lang po talaga ako na tumira siya sa bahay dahil sa bilin ni tatay bago siya mawala. Kinupkup kasi siya ni tatay nung 15 anyos pa lang siya. Nung mamatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. Matalik po kasi magkaibigan ang mga magulang namin. Kaya hindi ko rin po siya pwedeng palayasin sa bahay. Ganun ba? Bilib din talaga ako sa kanya. Lalo na't sa layo ng baryong ito. Bibihira lang ang ganyang babae na sasamahan ka. Halatang mahal na mahal ka niya. Bakit hindi mo subukan na mahalin din siya? Tutal, para rin naman kayong mag-asawa na. Nakatira sa iisang bubong. Nako, malabo pong mangyari yun. Hindi po si Agnes ang tipo ng babaeng gugustuhin ko. Tsaka wala po sa isip ko ang pag-aasawa. Mahirap na. Baka matulad lang ako kay tatay na iniwan ng nanay ko. Elias,
Walang malabo at walang imposible sa pagmamahal. At saka, magkaiba kayo ng tatay mo. At magkaiba rin si Agnes at ang nanay mo. Hindi mo pwedeng husgahan si Agnes dahil lang sa ginawa ng nanay mo sa iyong tatay. Napalunok ako sa sinabi niya at bago pa ako makasagot, lumapit si Agnes sa amin na may dalang malaking pinggan na puno ng kanin, crispy pata, pansit at adobo. Nakita ko na naman ng nakakainis niyang ngiti. Hindi ko rin masisi ang sarili ko kung bakit naiinis ako sa kanya dahil na rin sa ipinapakita niyang ugali. Hindi ko alam kung nananadya ba siyang inisin ako o baka hindi lang talaga siya yung tipo ng babaeng may pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Ang sarap ng mga luto niyo, Kapitan. Parang pangmamahaling resto. Salamat naman at nagustuhan mo ang mga pagkain inihanda namin, Iha. O siya, maiwan ko na kayo rito para makapag-usap kayo. At may anunsyo ko na rin ang gamutan bukas para malaman ng mga tao rito sa baryo. Sige po, Kapitan. Elias, gusto mo ng crispy pata? Agnes, bakit naman puno ng pagkain ang plato mo? Nakakahiya sa mga tao rito. Bakit naman nakakahiya? Kumakain lang naman ako. Wala akong ginagawang masama. Ang dami mo kasing kinuha. Sigurado ka bang kaya mong ubusin lahat ng yan? Huwag kang mag-alala, Elias. Mauubos ko naman to. Gutom na gutom kaya ako sa layo ng nilakad natin. Tsaka, ang sarap ng pagkakaluto nila. Gusto mo, kuhanan kita? Wag na. Ako na. Hindi naman ako lumpo. Kaya ko ng sarili ko. Kumain ka na lang dyan. Okay, Mr. Cook. Magpakabusog ka, ha? Napabuntong hininga ako sa mga sagot ni Agnes. Wala talagang preno ang bibig niya, parang bata akong magsalita. Sa huli, lumapit na rin ako sa mesa at kumuha ng plato. Ayoko mangaminin pero ang bango ng mga ulam, lalo na ang adobo na kanina ko pa pinagpigilan ang sarili kong tikman. Nagsandok ako ng kaunting kanin at adobo. Sinamahan ko rin ng crispy pata. Habang kumakain ako, hindi ko maiwasang tumingin kay Agnes. Kita ko ang gilid ng labi niyang puno ng ngiti habang gumunguya. Gusto ko sanang sabihan siyang maghinay-hinay, pero alam kong hindi rin siya makikinig. Paglingon ko, dumadami na ang mga taong pumapasok sa kusina, bitbit ang kani-kanilang plato. Hinahanap ng mga mata ko si Manong Lusing dahil hindi na ako komportable na manatili rito. Buti na lang nahagip siya agad ng mga mata ko at nilapitan ko siya. Manang Lusing? Oh, iho, nabusog ka ba? May gusto ka pa bang kainin? Wala na po. Busog na po ako eh. Hindi ba kayo po ang maghahatid sa amin sa magiging kwarto namin? Baka pwede niyo po kaming ihatid. Gusto ko na po kasi makapagpahinga. Ay, ganun ba? Walang problema. Ihahatid ko lang muna itong mga plato sa lababo. Hintayin mo ako rito, iho. Sige po. Salamat po, Manang. O siya, maiwan muna kita saglit. Pagkaalis ni Manang Lusing, agad kong kinuha ang aming mga bag sa sofa at lumapit kay Agnes na abala pa rin sa pagkain. Halika na, Agnes. Kunin mo ng bag mo. Ihahatid na tayo ni Manang sa kwarto natin. Talaga? Sa isang kwarto tayo matutulog, Elias? Ano po pinagsasabi mo? Sigurado akong tig-isa tayo ng kwarto. Laki kaya ng bahay na to. Huwag ka nga mag-ilusyon dyan. Kasi natatakot akong mag-isa. Ang laki ng bahay na to. Baka sa gabi may nagmumulto dito. Anong klaseng utak ba meron ka? Kanina, kwento ng matanda at uwak ang kinatatakutan mo. Ngayon naman, multo. Tama na, Agnes, ha? Baka matamaan ka na talaga sa akin. Iho, iha, sumunod na kayo. Ihahatid ko na kayo sa magiging kwarto ninyo. Sige po, Manang.
Sumunod kami kay Manang Lusing paakyat sa hagdanan. Sa bawat apak ko umuugong at umaalulong ang lumang tabla ng sahig. Halata na ang kalumaan nito kaya't napakapit na lang ako sa hawakan ng hagdanan. Ilang saglit pa, huminto kami sa tapat ng isang kwarto. Binuksan niyo ni Manang Lusing at pumasok kami sa loob. Ito na ang magiging kwarto ninyo. Ayos lang ba sa inyo? At teka Manang, iisa lang po talaga ang kwarto namin? Oo. Ay bakit iho? Hindi ba't magkatabi rin naman kayong matutulog ng asawa mo? Manang, hindi ko po siya asawa. Ay, tama po si Elias, Manang. Hindi ka po kami mag-asawa. Ay, pasensya na. Ang sabi kasi sa akin ni Kapitan ay mag-asawa kayo. Si Kapitan talaga, oh. Hindi po kami pwedeng magsama sa iisang kwarto, Manang. Baka po may isa kayong bakanting kwarto. Doon na lang po ako. Meron naman iho, pero hindi ko pa nalilinis. May mga gamit pa kasi doon eh. Ginawa na kasi naming bodega ang kwartong yon. Ayos lang po. Basta may kama na mahihigaan, okay na po ako. Mas gugustuhin ko pa doon kaysa magsama kami ni Agnes sa isang kwarto. Oo siya, kung yan ang gusto mo iho. Iha, ayos lang ba sa'yo dito? Opo, Manang. Mabuti naman kung ganoon. Maiwan ka na muna namin dito. Tara na iho, ihahatid na kita. Sandali! Sasama na rin ako. Gusto ko rin makita ang magiging kwarto ni Elias. Ano pa bang kailangan mo makita doon? Para sigurado akong maayos ang tutulugan mo. Hayaan mo na iho. Wala na akong nagawa nang sumama siya sa amin. Naglakad kaming tatlo na tansya ko yung mga 10 metro lang ang layo mula sa unang kwarto. Hanggang sa huminto kami sa harap ng isang pintong bitak-bitak na ang pintura. Binuksan yun ni Manang Lusing at tumambad ang kwartong halos puno ng lumang gamit. Mga baul, sira-sirang upuan at ilang kahon na nakasalansan sa gilid. May isang maliit na kama sa tabi ng bintana na tatakpan ng makapal na kumot. Diyos ko! Elias! Dito ka matutulog? Mas mabuti na to kaysa magsiksikan tayo sa iisang kwarto. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo dito, iho? Opo, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Mas maliit pa nga ang kwarto ko kumpara dito eh. At hindi naman po ako masela. Mabuti naman kung ganon. Bago ko pala kayo iwan, tandaan ninyo ito. Huwag na huwag kayong lalabas ng bahay kapag sumapit na ang gabi. Kahit ano pang marinig ninyo. At bawal na bawal ninyong buksan ang mga bintana. Naiintindihan nyo ba? Napalunok si Agnes, halatang kinabahan. Ako man ay hindi napigilang makunot noo sa mga bilin ni Manang Lusing. At gaya ng inaasahan ko, hindi talaga napigilan ni Agnes na magsalita. Pero, bakit po, Manang? Anong meron sa gabi? Bakit bawal kaming lumabas? Yan ang patakaran namin dito sa baryo, iha. Ang sino mang lumabag sa mga yan ay may kaparusahan. Kaya sumunod na lamang kayo para hindi tayo magkaroon ng problema. Ang weird naman. Sa pagkakaalam ko kasi, kahit besperas pa lang ng piyesta, may mga programa at sayawan na ang baryo. Dapat nasa labas ang mga tao para maghanda sa papalapit na fiesta. Pero dito po sa inyo, bakit bawal lumabas? Masyado kang matabil, iha. Sundin na lang ninyo ang bilin ko. Opo, Manang. Pasensya na po kayo sa kasama ko. Huwag po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa kanya. O siya, sige na iho. Maiwan ko na kayo dito. Agnes, pwede ba? Bigyan mo naman ng preno bibig mo. Hindi yung sagot ka ng sagot. Akala mo nakikipag-usap ka lang sa kaedad mo eh. Kung anong bili ni Manang, yun ang sundin natin. Pero, Elias, di ka ba nagtataka kung bakit may mga patakaran silang ganoon? Sa totoo lang, nagulat din ako sa sinabi ni Manang Lusing.
Hindi ko rin alam na may patakaran pala sila dito na bawal lumabas sa gabi at magbukas ng bintana. Pero siguro ganun talaga dito sa baryo nila. Kaya mas mabuting sundin na lang natin. Kung may ganyan silang mga patakaran, ibig sabihin, hindi safe ang baryong to. Isipin mo nga, kung sa atin nga, halos umabot ng umaga ang mga tao doon kakatambay sa labas kapag palapit na yung festa. Pero dito, bawal lumabas kapag gabi. At kahit pagbukas ng bintana, bawal din. Alam mo Agnes, hindi porket naiibang patakaran nila sa baryo natin ay hindi na safe dito. Siguro mas maingat lang talaga mga tao rito, lalo na't malapit sila sa bundok, malayo sa mga pulis sa syudad. Wala namang masama sa pag-iingat, di ba? At huwag ka nga mag-isip ng kung anong haka-haka. Mabuti pa matulog ka na lang dahil maaga pa tayong gigising bukas para sa gamutan. Ay, o siya, sige. Babalik na ako sa kwarto ko. Sana makatulog ka ng maayos dyan. At kung may kailangan ka, nasa kabilang kwarto lang ako. Good night, Elias. I love you. Kahit na alam mo hindi mo kayang suklian yun. Hindi ko na sinagot si Agnes pero aaminin kong may bahagyang ngiting gumuhit sa labi ko. Akala ko pag alis niya makakatulog na ako ng mahimbing. Pero sa kalaliman ng gabi, sa gitna ng mahimbing kong tulog, bigla akong nagising sa malakas na katok. Kasunod yun narinig ko si Agnes na umiiyak habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Agad akong napabangon at mabilis na binuksan ang pinto. Pagsilip ko nanlaki ang mga mata ko nang makita si Agnes na nanginginig, namumutla, umiiyak at pawis na pawis ang noo. Halos hindi siya makahinga sa sobrang takot. Ano nangyari sa'yo, Agnes? Elias! Ay, Diyos ko! May malaking aso! Nakatungo sa bintana ko! Pulang-pula ang mga mata niya! Elias! May halimaw nga dito sa baryong ko! Ano bang sinasabi mo? Kumalma ka nga muna. Baka nananaginip ka lang. O baka dahil sa dami ng kinain mo kanina kaya binabangungot ka. Hindi! Totoo yun, Elias! Nakadungaw siya sa mismo bintana ko! Nakatitig pa sa akin! Ayoko na rito! Ayoko na! Umuwi na tayo, Elias, please! Nakikiusap ako! Umuwi na tayo ngayon din! Sandali nga. Paano mo naman nakita ang sinabi mong malaking aso kung nakasara ang bintana ng kwarto mo? Binuksan ko kasi saglit ang bintana. Balisa kasi ako kanina, Elias. Sobrang init ng pakiramdam ko. Hindi ko naman nakalaing bigla na lang siyang bumungan eh. Malaki, mabangis, at yung mga mata niya. Diyos ko, Elias, hindi normal yun. Hindi yun basta-bastang aso. Baka aso lang ng kapitbahay yun na nakawala sa kulungan. Ikaw kasi, sinabihan ka na kasing wag buksan ang bintana. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sorry na, Elias. Gusto ko lang din naman makalanghap ng sariwang hangin. Kasi sabi nila, presko daw ang hangin sa bundok. Teka, sisilipin ko nga kung totoong sinasabi mo. Elias, please, huwag mo na buksan ang bintana. Baka makapasok pa ang asong yun. Hindi ako natatakot, Agnes. Pero pwede ba kumalma ka nga muna dyan? Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong paniwalaan si Agnes noon dahil iniisip ko na baka gumagawa lang siya ng paraan para makatulog siya sa kwartong tinutulugan ko. Nagawa na kasi niya noon magpanggap na pilay para lang mahilot ko siya at makuha ang atensyon ko. Pero sa mga oras na yon, halata ko talaga ang takot niya dahil putlang-putla siya. Kaya sumilip ako sa labas ng bintana para tingnan ang malaking aso na sinasabi niya. Pero wala naman ako nakita. Inisip ko noon na baka binabangungot lang talaga siya dahil sa dami ng nakain niya. Wala naman ako nakita malaking aso, Agnes. Binabangungot ka lang siguro talaga. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kwarto mo para makatulog na rin ako. Tsaka hindi naman dapat matakot dito kasi nasa loob tayo ng bahay. Isarado mo lang ng maayos ang bintana para maging panatag ka. Elias, natakot talaga ako. Ayokong bumalik sa kwarto ko. Agnes, ginawa mo na to nun.
Nagpanggap kang pilay para makuha ang atensyon ko. Tapos ngayon gumagawa ka na naman ng kwento para makatulog sa kwarto ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo na ako mapapaniwala. Elias! Nagsasabi ako ng totoo. Paniwalaan mo naman ako. Paano ako maniniwala sa'yo? Eh wala nga akong nakita eh. Bago pa man makasagot si Agnes, biglang may malakas na kalabog sa bubong. Parang may mabigat na nilalang na tumakbo o nagwawala sa itaas. Napalunok ako. Akala ko kanina'y nag-iinarte lang siya, pero sa tunog na yon, baka may katotohanan ang sinasabi niya. Hinayaan ko na lang siyang kumapit sa braso ko sa mga oras na yon. Anong ingay yun? Bakit parang may malaking hayop sa bubong? Sabi ko naman sa'yo eh. May halimaw sa bagyong to. Diyos ko, baka makapasok pa sila sa bahay at kainin tayo ng buhay. Kumalma ka nga. Baka mga malalaking uwak lang mga yan naglalaro sa bubong. O di kaya mga pusa. Huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano. Elias naman eh. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Sa totoo lang, nakaramdam din ako ng kaba pero hindi yun sapat para manginig ako sa takot. Hindi din yun sapat para umatras ako sa panggagamot ko dito at umuwi na lang. Lalo na't hindi pa nakikita ng dalawang mata ko ang malaking aso na sinasabi ni Agnes. Bata pa lang ako ay ganun na ang paniniwala ko. Kahit pa sabihing isa akong albularyo, naniniwala akong may mga bagay na kailangan pa rin ng ebidensya bago ko ito ituring na totoo. Maya-maya pa tumigil din naman ng mga tunog. Nanlambot naman ang puso ko nang makita ko ang takot na mukha ni Agnes, kaya kahit may alinlangan ako, napagdesisyonan kong doon na siya patulugin sa kwarto ko. Nawala na ang ingay sa bubong, Elias. Bantayan mo ang bintana. Baka nandyan lang siya at biglang pumasok. Agnes! Kung totoo man niyang malaking aso na sinasabi mo, eh baka siya pang mapatay ko kapag pumasok siya dito. Kaya wala kang dapat na ikatakot. Nandito ako at hindi kita pababayaan. Talaga? Oo. Hindi kita pwedeng pabayaan dahil binilin ka ng tatay sa akin. Sige na. Dumito ka na lang muna sa kwarto ko. Dito ka sa kama at sa papag na lang ako. Matulog ka na dyan para makatulog na rin ako. Kasya naman tayo dito sa kama, Elias. Baka pasukan pa naglamig yung katawan mo. Hindi, okay lang ako. Kaya ko ng sarili ko. Sige na, matulog ka na dyan. Nakatulog naman kami ng matiwasay hanggang kinaumagahan. Maaga akong nagising at agad kong inilingpit ang higaan ko. Hindi ko maiwasang mapatitig kay Agnes habang natutulog siya. Ang amo talaga ng mukha ng babaeng ito na akala mo'y hindi matabil ang tila. Agad ko namang iniwas ang aking tingin nang makita kong dumilat na ang kanyang mga mata. Good morning, Elias. Bumangon ka na dyan at bababa na tayo. Sigurado akong hinihintay na tayo nila kapitan sa baba. Sige. Teka, ayusin ko lang tong kama. Sumunod ka na lang sa baba. Nagmamadali ako. Teka, ang bag mo, naiwan mo. Ay, oo nga pala. Salamat. Pagkababa ko ng hagdanan ay nadatnan ko naman si Manang Lusing na naglalapag ng mangkok sa mesa, habang si Kapitan naman ay nagkakape. Hindi pa man ako nakakalapit ay nakita na nila agad ako. Magandang umaga, Elias. Halika na dito at mag-almusal tayo. Asan ba ang asawa mo? Kapitan, hindi ko nga po siya asawa. Ay, si Agnes nga pala. Oh, eto naman, di na mabiro. Susunod din po siya. Good morning po, Kapitan. At sa inyo rin po, Manang Lusing. Oh, hindi ka ba mag-good morning kay Elias? Ay, kanina pa po.
Pero hindi po yata good ang morning niya. Abay, ay magiging good din yan kapag natikman ninyo ang luto kong sinigang na manok. Wow! Ang sarap! Paborito ko po yan, Manang Lusing. Sigurado akong masarap talaga yan. Katulad ng mga niluto niyo kagabi. Inay-inay lang, Agnes. Baka bangungutin ka na naman. Ano ka mo? Si Agnes? Binangungot? Hindi po. Ang totoo, Opo. Buti na lang pumasok ako sa kwarto niya kagabi at ginising ko siya. Pumasok? Aba, hindi mo rin talaga natiis ang nararamdaman mo, iho. May kinuha lang po ako. Ang kinuha ko lang po ang alamang gamot na pinalagay ko sa bag niya. Di ba, Agnes? opo, Kapitan. Puno na po kasi ang bag niya kaya nilagay niya po sa bag ko yung iba. Mabuti naman at mukhang kompleto ang dala mong halamang gamot, Elias. Marami kasi sa mga tao sa baryo ang may malubang sakit. Iba't iba ang mga daig nila. Kaya sigurado akong matutuwa sila mamaya. Oo nga po. Excited na rin po talaga akong simulan ng panggagamot. Isang malaking karangalan po, Kapitan, ang maimbitahan dito sa baryo ninyo at makatulong sa mga tao rito. Salamat, Elias. O siya, kumain na tayo para maaga kang makapagsimula. Umupo na kami sa hapag at nagsalo-salo sa agahan pagkatapos kong magsinungaling kina Kapitan at Manang Lusing. Kahit papaano ayoko naman kasing mahusgahan nila si Agnes kapag nalaman nilang siya ang kusang kumatok at nagpunta sa kwarto ko kagabi kahit na pinilit kong maghiwalay kami ng tulugan. Tahimik akong kumakain habang si Agnes ay hindi mapigilan ang makipagkwentuhan kay Manang Lusing tungkol sa luto nitong sinigang. Paminsan-minsan natatawa si Kapitan Dario sa mga biro niya samantalang ako'y abala lang sa pagkain at pag-iisip sa gagawin kong gamutan mamaya. Hindi nagtagal natapos din ang aming pagkain. Agad naming tinulungan si Manang Lusing sa pagliligpit ng mga plato at mangkok. Pagkatapos ay tumayo si Kapitan Dario at tinanyayahan akong samahan siya sa labas ng bahay. Habang naglalakad ako palabas, biglang lumapit si Agnes at bumulong. Bakit mo ko pinigilan kanina na sabihin yung nakita ko kagabi, Elias? Agnes, hindi mo ba naisip na baka magalit pa sila sa atin kapag nalaman nilang paglabag mo sa patakaran nila? Pero baka alam nilang tungkol sa nakita kong halimaw at itinatago lang nila yun sa atin. Hanggat hindi ko nasisiguro na hindi ka gumagawa lang ng kwento at hanggat hindi ko pa nakikita sa sarili kong mga mata, hindi ako pwedeng magsalita. Wala tayong sasabihin sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Ay, oo na. Kahit kailan naman wala kang tiwala sa akin. Tama si Agnes, Sir Jupiter. Wala talaga akong tiwala sa kanya dahil sa ginawa niyang pagpapanggap noon. Imbis na makonsensya, lalo pa akong nainis. Iniwan ko siya sa sala at dali-daling naglakad papalabas. Nadatnan ko naman si Kapitan na nag-aanunsyo ng pila para sa gustong magpagamot. Mahigit 20 ang nakapila kaya sinimulan ko na kaagad ang panggagamot. Sa kalagitnaan ng aking ginagawa, may napansin naman ako. Manong, pwede po bang magtanong? Oo naman, iho. Ano ba iyo? Pansin ko po kasi na wala pong mga bata sa baryong ito. Napansin mo pala, iho. Bawal kasi ang mabunti sa baryong ito. Kaya wala ka talagang makikitang bata. Po? Bakit po? Bago pa siya nakasagot, biglang may sumigaw sa likuran niya at nakita ko ang isang babaeng nanginginig ang buong katawan. Agad ko itong nilapitan at pinisil ang magkabilang kamay sa kapinainom ng halamang gamot na nakalagay sa maliit na bote. Kita ko ang pag-aalala sa itsura ng mga tao na nasa paligid namin hanggang sa unti-unti nang tumigil sa panginginig ang katawan ng babae. Ayos na siya, iho. Maraming salamat sa iyo. Wala pong anuman, Manong. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Sige po, Manong. Magpapatuloy na po ako sa paggagamot.
Oh, sige. Salamat muli. Nagpatuloy naman ang aking panggagamot hanggang sa matapos ako. Maya-maya nahagip naman ng aking mga mata ang isang babae sa unahan na nakatitig sa akin ng sobrang seryoso. Pati pala si Agnes ay nakapansin din. Elias, tingnan mo yung babae sa unahan. Ang sama ng tingin niya sa'yo. Napansin ko nga rin eh. Baka gusto niya magpagamot at nahihiya lang. Ay, kung gusto mo, lapitan na lang natin. Sige, tara. Bakit bigla siyang tumakbo? Mukha ba tayong mga multo? Kakapagtaka. Bakit ganun na lang ang reaksyon ng babaeng yon? Elias! Agnes! Pumasok na kayo! Kakain na! Nagkatinginan lang kami ni Agnes. Pareho namin iniisip kung bakit gano'n ang naging reaksyon ng babae. Pero dahil gutom na rin kami, minabuti na naming pumasok muna sa loob. Oh, kumusta naman ang iyong paggagamot, Elias? Nahirapan ka ba? Hindi naman po ako gaanong nahirapan. Pero aaminin ko pong napagod talaga ako sa dami nilang nakapila kanina. Pasensya ka na. Hinukulit kasi ako ng iba. Sinabihan ko naman sila na bukas na pero talagang desperado silang gumaling agad. Meron namang iba na nakinig sa akin at sinabing bukas na lang daw sila pupunta dito. Sa antidisperas. Mas okay po yun para makapagpahinga na si Elias. Sobra kasi siyang napagod, Kapitan. Ang dami po nilang nagpagamot sa kanya kanina. Oo, iha. Tsaka lumulubog na rin ang araw. Bawal na lumabas. Di ba nasabi sa inyo ni Manang Lusing kagabi ang tungkol sa patakaran dito? Opo, Kapitan. Pero matanong ko lang po sana kung bakit may patakaran po kayong ganun dito. Nag-iingat lang kasi kami dito, Agnes. Tsaka nakasanayan na rin talaga namin. Lalo na't malayo pa naman sa syudad ng mga pulis. Minsan na kasing napasukan ng rebelding dayo ang baryo namin. Kaya mas maingat na kami ngayon. Yan din pong sinabi ko sa kanya kagabi, Kapitan. Mas mabuti na maging maingat po talaga tayo. Oo, Elias. Yan ang dahilan kung bakit may patakaran kami dito. Oh, may itatanong ka pa ba, Iha? Wala na po. Oh, siya sige. Kumain na tayo para makapagpahinga na kayo. Sinamaan ko ng tingin si Agnes noon para huwag na siyang magsalita pa. Alam ko kasi na isisingit pa niyang tungkol sa nakita niyang malaking aso kagabi. Umpo kami sa mahabang lamesa na puno ng inihandang pagkain. Amoy na amoy ang bagong lutong kanin, sinabawan at pritong isda. Habang kumakain, ramdam ko ang pagod na unti-unting napapalitan ng ginawa. Pero sa likod ng isip ko, bumabalik-balik pa rin ang imahe ng babae kanina at ang sinabi ni Mang Tonyo na bawal mabuntis dito sa baryo hanggang matapos kaming kumain. Sa mga oras na yon, nagsisimula na akong maniwala na may kakaiba talaga sa baryong ito. Pero ayoko muna magpadalos-dalos kaya hindi ko muna sinabihan sa kapitan tungkol dito. Oh, bakit sumunod ka sa akin dito? Doon ka na sa kwarto mo. Natatakot ako dun, Elias. Ayoko nang matulog dun. At saka, kung gusto mo, ako na lang matutulog sa papag. Ikaw dito sa kama. Basta hayaan mo lang akong matulog dito sa kwarto mo. Agnes, pwede mo namang isara ang bintana para wala ka ng katakutan pa. Pinagbigyan na kita kagabi. Huwag kang abusada. Ang sakit mo naman magsalita. Ayoko kasi makita tayo nila, Kapitan, na magkasama rito. Baka kasi ano pang isipin nila sa ating dalawa. Na mag-asawa tayo? Ay, naiintindihan ko naman na yun ang inaalala mo. Pero Elias, hindi ka naman dapat maapektuhan doon. Kasi pareho naman nating alam ang totoo na hindi tayo mag-asawa. Kahit na, ayoko pa rin makarinig ng ganon mula sa ibang tao. Lalo na't hindi totoo at imposibleng mangyari yun. Alam ko rin naman na imposible talaga. Kasi hindi mo ako gusto. Buti alam mo. Itatak mo yan sa utak mo. Hindi ang tipo mong babaeng gugustuhin ko. Oo, Elias.
Itatatak ko talaga yan sa utak ko. Nagulat ako nang biglang lumabas si Agnes sa kwarto ko. Alam kong nasaktan ko siya sa sinabi ko at may kung anong kirot akong naramdaman. Pero pinilit kong baliwalain yun. Iniisip ko na tama lang ang ginawa ko. Maya-maya nagulantang ako nang biglang umalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso sa labas. Hindi lang isa o dalawa, kundi marami. Mabilis akong bumangon at sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang malalaking aso na tumatakbo sa labas. Mababagsik ang anyo nila at mapupula ang mga mata. Hindi sila karaniwang aso. Doon ko lang napagtanto na hindi nagsisinungaling si Agnes kagabi. Mali ako na hinusgahan ko siya agad. Agad akong nagtungo sa kwarto niya at nadatnan ko siyang nakatalukbong ng kumot. Agnes, totoo nga ang sinasabi mo. Nakita ko sa labas ang 5 malalaking aso. Tama ka. Hindi sila normal na aso lang. Ayaw mo kasing maniwala sa akin. Sorry na kung hindi kita pinaniwalaan. Kasi akala ko ginawa mo lang yun para... Para makuha ang atensyon mo. Pagod na akong patunayan ang sarili ko sa'yo, Elias. Kita mo naman yung takot ko kagabi, di ba? Halos hindi na ako makahinga sa takot. Pero lagi mo na lang ako pinagdududahan dahil sa mga akala mong gusto ko lang makuha yung atensyon mo. Alam ko na nagkamali ako. Nahinusgahan kita, Agnes. Pero hindi mo naman ako masisisi. Kasi ang kulit mo. Clingy masyado. Tsaka lahat ng ayaw ko sa babae nasa sayo eh. Alam mo naman kung anong ginawa mo sa akin nun, di ba? Oo, alam ko. At pinagsisihan ko yon, Elias. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, hindi ko na ipipilit yung sarili ko sa'yo. Ang gusto ko lang ngayon ay makauwi tayo ng ligtas. Ayoko pang mamatay ng maaga, Elias. Huwag kang mag-alala, Agnes. Uuwi talaga tayo bukas ng umaga. Pasensya ka na kung nadamay pa kita sa pagpunta ko dito. Nagpumilit ka kasing sumama eh. Kasalanan ko na naman ba? Ay hindi ganon. Ako may kasalanan dito. Hindi ko lang lubos maisip kung bakit nagsinungaling sa akin si Kapitan. Paano kung may balak pala talaga silang masama sa atin, Elias? Paano kung kinukulong lang nila tayo dito para ipakain sa mga malalaking aso na yun? Hindi ko hayaang magtagumpay sila sa plano nila kung tama ka dyan sa hinala mo. Tama nga ang kutob ko. Tama nga lahat ng duda ko na hindi ligtas yung baryong to. Ewan ko ba kung bakit sunod-sunuran pa rin ako sa'yo. Ay, nakakabobong pagmamahal to. Agnes, huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pangako, gagawin ko ang lahat para makauwi tayo ng ligtas. Babawi ako sa lahat ng nagawa ko. Sa mga masasakit na salitang nasabi ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Hindi na ako kinibo ni Agnes at yun ang unang pagkakataon na hindi ko siya nakitang natatakot at nangungulit. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang epekto nito sa akin. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Kaya kinuha ko ang matagal nang nakatagong libro sa bag ko tungkol sa masamang elemento at mga aswang na ibinigay ng ama ko bago siya namatay. Hindi ko pa ito nabuksan kahit isang beses dahil hindi ako naniniwala hanggang sa nakita nga mismo ng 2 mga mata ko. Sa pagbabasa ko nadiskubre ko na isang uri ng aswang na gabunan pala ang nakita ko. At nakita ko rin na ang punyal na ibinigay sa akin ni tatay ang isa sa mga makakapatay sa mga halimaw na yun. Ang punyal. Buti na lang nadala ko ang punyal. Punyal? Agnes, gising ka pa pala? Sa tingin mo makakatulog pa ako nito? Ihahanda ko na lang yung bag ko para makaalis na tayo kaagad bukas ng umaga. Agnes, huwag kang mag-alala. Babantayin kita. Tsaka may ilang oras pa bago mag-umaga. Kaya matulog ka muna. Nakakasama sa'yo ang pagpupuyat. Okay lang ako, Elias. Hindi pa ako mamamatay kung hindi ako matutulog ngayon. Mas mamamatay ako kung mananatili pa tayo dito. Pero teka, ano bang sinasabi mong punyal? Wala. Nabasa ko lang sa libro ni tatay. Okay, akala ko kung ano na. Nanibago talaga ako sa tono ng pananalita niya pero bago pa namin natuloy ang usapan ay may malakas na kalabog kaming narinig sa ibabaw ng bubong. Hindi ko mapigilan ang sarili kong lumapit sa bintana.
Sakto namang may maliit na butas yun kaya hindi ko na kailangan pang buksan. Tiya, Bakit? Anong nakita mo? nilalapan nila ang 3 baboy sa labas. Halatang gutom na gutom ang mga halimaw. Ano? Patingin nga. Tingnan mo. Ngayon lang ako nakakakita ng ganito sa buong buhay ko. Kala ko, wala na mga aswang sa panahon natin ngayon. Akala ko, natapos ng mga kapanahunan nila kasi yun ang sabi ni tatay noon. Pero ngayon, nakikita ko, nanganganib talagang buhay natin dito kung mananatili pa tayo. Ay, Diyos ko. Kung alam ko lang na ganito, hindi na sana ako sumama sa'yo. Nagsisisi ka ba, Agnes? Sumama ka sa akin? Oo, Elias. Dahil sobrang gusto kong makasama ka at mapasaya ka, nagpumilit akong sumama. Akala ko ma-appreciate mo lahat ng ginagawa ko. Pero nagkamali ako. At ngayon, nalagay pa sa panganib ang buhay ko dahil sa sobrang kong pagmamahal sa'yo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga oras na yun, Sir Jupiter. Hindi ko akalain na maririnig ko yun mula kay Agnes. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya dati. Hindi ko alam na sobra ko na pala siyang nasasaktan. Hindi ko alam ang sasabihin kaya hindi na lang ako kumibo. Halos tumulo na ang mga luha ko pero pilit kong pinigilan yun. Ayoko kasing umiyak sa harapan niya. Ayokong ipakita na tinatablan na ako na iba na ang epekto niya sa akin. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagbabasa ng libro hanggang sumapit ang umaga. Napatingin ako sa kanya at nakita siyang nakaupo sa gilid ng kama. Mahimbing siyang natutulog. Sa unang pagkakataon, sumikip ng sobra ang aking dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko para sa'yo? Nagigilty lang ba talaga ako sa ginawa ko o... Hindi. Hindi kita pwedeng mahalin. Ayokong mag-asawa. Ayokong matulad kay tatay. Ayokong masaktan. At ayoko rin masaktan ka pa. Mas mabuti na siguro na hindi ka na katulad ng dati. Sandali lang po, nandiyan na. Magandang umaga sa'yo, iho. Pasensya na kayo sa istorbo. Pinapatawag na kasi kayo ni Kapitan. 11:00 na ng tanghali pero hindi pa kayo bumababa at kumakain. Marami na ding mga tao sa labas ang naghihintay sa'yo, iho. Ganun po ba? Sige po, susunod po kami. O siya, sige. Hihintayin na lang namin kayo sa baba. Pagkasara ko ng pinto at paglingon ko sa kama, nagtama ang paningin namin ni Agnes. Agad naman akong umiwas at naglakad papunta sa kama para kunin ang bag ko. Tanghali na pala. Tara na, bumaba na tayo. Hinihintay tayo nila, Kapitan. Teka, akala ko ba aalis na tayo dito? Oo nga, aalis na tayo dito. Pero kailangan pa rin natin magpaalam sa kanila. Tinanggap nila tayo dito na maayos, kaya aalis tayo dito na maayos. Pero, Elias, paano kung hindi sila pumayag? Paano kung tama ako sa hinala ko? Magtiwala ka sa akin, Agnes. Pagkababa namin ng hagdanan, nadatnan namin si Manang Lusing na abala sa paghahanda ng pagkain. Naamoy ko na ang adobo habang inaayos niya ang mga plato sa lamesa. Kasabay niya nakita rin namin si Kapitan ang magtatayo mula sa kanyang upuan sa mesa. Elias, tanghali na yata kayong nagising. Napababa pa kang kagabi. Po? Ay, huwag ka nang magkaila pa. Inabi na sa akin ni Manang Lusing na doon ka natulog sa kwarto ni Agnes. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang tawag ng laban. Pero okay lang, naiintindihan kita, Elias. Mabuti pa kumain na kayo dahil halatang pagod kayo. Mali po ang iniisip nyo. Wala pong nangyari sa amin na Elias.
At isa pa, hindi ko po siya asawa. Hindi naman po ako ang klase ng babaeng nakukuha agad. Oo. Tama bang narinig ko? Akala ko ba mahal mo si Elias? Normal lang naman ang bagay na yun. Kapitan, tama po si Agnes. Mali ang nasa isip ninyo. At isa pa, wala po kaming dapat ipaliwanag sa inyo. Ay, ganun ba? Pasensya na, Elias. O siya, sige. Kumain na kayo para maya-baya ay makapagsimula ka na sa gamutan. Hindi na po. Ha? Magpapaalam nga po sana kami sa inyo na aalis na kami dito. Ano? Aalis kayo? Hindi pwede. Sinasabi ko na nga ba, Elias? May plano sila sa atin kaya gusto nilang kulungin tayo dito. Teka, ano bang pinagsasabi mo, Iha? Hindi ko maintindihan. Mga sinungaling kayo. Alam na namin na may halimaw sa baryo nyo. At yon ang dahilan kung bakit may patakaran kayo dito. Ano ka mo? Kitang-kita po ng dalawang mata ko, Kapitan. May mga aswang sa labas ninyo kagabi na nilalapa ang mga baboy. Bakit hindi niyo po sinabi sa amin na may mga aswang pala sa baryo ninyo? Kasi nga, gusto niya tayong ipakain sa mga halimaw na yon. Hindi totoo yan, Iha. Wala akong masamang balak sa inyo. Malinis ang intensyon ko na imbitahan si Elias para matulungan ko ang mga taong may sakit sa aking baryo. At kung totoo man niyang sinasabi mo na ipapakain ko lang kayo sa mga aswang na yon, di sana hindi ko na kayo pinagbawalang lumabas. Napaisip ako sa sinabi ni Kapitan at napagtanto na tama siya. Kung may balak siyang ipakain kami sa mga aswang na yun, sana hindi na niya kami pinagbawalan na lumabas sa gabi. Malamang, may makukuha pa kayo kay Elias. Pero alam ko pagtatapos ito, yan ang plano nyo. Hoy, babae! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo! Kung si Elias lang pala ang kailangan namin, kagabi pa sana kita pinakain sa mga aswang na yon. Kahit paano sabihin nyo, uuwi na po kami. Alis na po kami sa baryong to. Elias, Agnes, hayaan niyo kaming magpaliwanag. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong umalis. Kailangan ng buong baryo ang tulong ninyo. May mga taong naghihintay sa iyo sa labas na may mga malubhang sakit, Elias. Sige, Kapitan. Ipaliwanag niyo po sa amin kung bakit hindi ninyo sinabi na may mga aswang pala dito sa baryo ninyo. Baka sakaling magbago pang isip ko. Kung sinabi ko ba sa iyo, tutuloy ka ba sa pagpunta mo rito? Hindi ba hindi? At saka Iha, ang mga aswang na naninirahan dito ay hindi katulad ng inaakala ninyo. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Elias, kung marunong kayong makitungo at hindi nyo sila sasaktan, wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi sila nananakit sa mga tao. Maliban na lamang kung lalabas kayo ng gabi, manggugulo kayo sa baryo, o may kasama kayong buntis. Buntis? Kaya ba bawal ang buntis dito? Oo, Elias. Hindi kasi talaga sila nakakapagpigil kapag yun ang naaamoy nila. Tama si Mang Tonyo. Oo, walang nagbubuntis dito. Mga may edad na at matatanda ang naninirahan dito. Nakakaawa silang tignan. Nagdurusa sa malulubang sakit. At yung iba na ba'y nangamatay nang hindi man lamang nadadala sa doktor. Pero, bakit hindi na lang umalis ang mga tao dito? Bakit nananatili pa rin kayo? Bukod sa may mga aswang na nga, sobrang liblib din. At napakalayo ng baryo ninyo. Saan naman kami pupunta, Elias? Wala kaming ibang matitirhan. At saka, wala rin kaming dapat na ipag-alala. Dahil may kasunduan ako sa mga aswang. Gumawa kami ng patakaran para sa kaligtasan ng lahat. Oras kasi nila ang gabi para maghanap ng pagkain. At yung mga baboy na nakita ninyo kagabi, alay namin yon para may makain sila. Ngayon, naiintindihan ko na, Kapitan. Sige, pagbibigyan ko po kayo ngayon. Manggagamot po ako. Pero bukas, aalis na talaga kami. Pero Elias, Elias, Agnes, mas ligtas kung mananatili muna kayo hanggang bukas. Pagkatapos na lang ng piyesta kayo muwi. Kasi kung umalis kayo agad, magtataka ang mga aswang. At baka malaman pa nilang may alam kayo.
mas malalagay sa pag-anib ang buhay ninyo dahil wala silang hinahayaang makaalis dito na dayo na may kaalaman tungkol sa kanila. Ay, Diyos ko. Naiintindihan ko ang takot mo, Iha, pero pangako, hindi ko kayo pababayaan. Makakaalis kayo ng ligtas basta't sundin ninyo ang bili namin at magpanggap na lamang na wala kayong alam. Agnes, ano sa tingin mo? Ikaw na ang magdesisyon. Ikaw naman lagi ang nasusunod eh. Agnes, hindi kaya ng konsensya ko na iwan ang mga taong nangangailangan ng tulong ko. At tama si Kapitan, mas ligtas kung pagkatapos na lang ng fiesta tayo umuwi. Oh, edi sige. Ikaw ang bahala. Alam kong labag sa kalooban ni Agnes ang desisyon ko pero nang makita ko ang mga taong pumipila sa labas, naghihintay ng tulong ko, nanlalambot ang puso ko. Iniisip ko din na 2 gabi na rin kaming narito sa baryo at heto pa rin kami. Buhay. Bukod pa doon, mukhang totoo naman ang sinabi ni Kapitan. Mababait ang mga aswang na iyon at hindi nananakit ng tao basta marunong kang makitungo sa kanila. Siguro nga may dahilan kung bakit narito kami at yun ay para tulungan ang mga may sakit sa baryong ito. Pero Kapitan, paano po namin malalaman kung sino sila? Sandali, iho. Hindi ba't albularyo ka? Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Manang, eksperto po ako sa pagiging herbalista. Hindi po sakop ng kaalaman ko ang tungkol sa mga elemento gaya ng aswang. Ganun ba, Iho? Sige. Ang gawin mo, tingnan mo sila sa mata, Elias. At kapag nakita mong baligtad ang refleksyon mo sa mga mata niya, ibig sabihin, aswang ang iyong kaharap. Ganun po pala yun? Malabo naman na makaharap ninyo sila sa umaga. Madalang lang silang lumabas ng bahay. Basta't huwag kayong gumawa ng kahit anong gulo. Walang magiging problema. Opo, Kapitan. Manggagamot lang naman po ako. O siya, kumain na muna kayo. Malamig na itong adobong niluto ko. Sige po, Manang. Hindi na ako kinibo ni Agnes habang kumakain kami. Tila abala siya sa sarili niyang iniisip at nakatingin-tingin lang sa paligid habang ngumunguya. Hanggang sa nagsimula ako sa aking panggagamot. Maya-maya bigla siyang nawala sa tabi ko. Napakunot ang noo ko nang makita siyang nakikipag-usap sa isang di ko kilalang lalaki. Gwapo, matangkad, maputi. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng pagkainis. Alam ko sa sarili ko na hindi lang basta inis yun, kundi selos. Hindi ko na malayang dinala na ako ng mga paa ko papalapit sa kanila. Agnes, Elias, sinong lalaking yan? Bakit ka umalis sa tabi ko? Alam mo naman na kailangan kita doon, di ba? si Flavio nga pala. Bago kong kaibigan. Pasensya na. Akala ko kasi kaya mo nang wala ako. Ay, wala rin naman kasi akong ginagawa doon eh. At nabobore lang ako. Kaya naglibot muna ako saglit. Naglilibot-libot o humaharot? Ay, anong sabi mo? Ang sabihin mo, kaya ka nawala sa tabi ko kasi nakikipagharutan ka sa lalaking yan. Grabe. Ganyan ba talaga kababon na babae ang tingin mo sa akin, Elias? Hindi sa ganun, Agnes. Nag-aalala lang ako sa'yo na baka kung anong gawin sa'yo ng lalaking yan. Pare, pagdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo. Aba, tinatakot mo ba ako? Elias, tumigil ka nga. Ay, Flavio, pasensya na talaga rito kay Elias. Sige, palalampasin ko yung kaibigan mo para sa'yo. Bukas, ipapasyal kita sa lugar na sigurado akong magugustuhan mo. Sige, Flavio. Bigla akong nanlumo nang makita ko ang ngiti ni Agnes sa lalaking yun. Ang ngiting yun ang ngiti na sa akin lang niya ibinibigay noon. Hindi ko maipaliwanag ang kirot na naramdaman ko sa mga oras na yun pero alam kong kasalanan ko din naman. Agnes,
Huwag mo sanang mamasamain ang ginagawa ko. Ang akin lang naman, huwag kang agad-agad na magtitiwala sa kahit na sino. Huwag magtiwala sa kahit sino. Ay, alam mo, Elias, ang gulo din ng utak mo. Di ba ikaw mismo yung nagtiwala agad kay Kapitan at piniling manatili rito? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin na huwag ko agad ibigay ang tiwala ko, ha? Nagpapatawa ka yata. Agnes, nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi natin alam kung sino-sino mga aswang sa baryong ito. Malay mo ba kung isa sa kanila yung si Flavio? Nag-aalala? Kung talagang nag-aalala ka sa akin, di sana, kanina pa tayo umalis sa baryong to. Pero hindi eh. Mas pinili mong maniwala sa kanila. Kahit minsan silang nagsinungaling sa atin. Hindi ba ipiniliwanag na sa atin ni Kapitan ang lahat? Hindi tayo pwedeng umalis dahil mapapahamak tayo. O siya, sige. Pumayag na nga akong manatili dito, 'di ba? Kaya sana naman, wag mo na din akong kontrolin sa kahit anong gusto kong gawin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw lang lagi yung nasusunod, Elias. At si Flavio? Wala kang karapatang husgahan siya. Dahil kung tutuusin, mas maganda pa nga pakikitungo niya sa akin kumpara sa'yo na wala namang ibang ginawa kundi husgahan ako. Naiwan akong nakatayo sa labas sa mga oras na yon nang agad siyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na siya sinundan pa at bumalik na sa panggagamot. Pero aaminin ko, sobrang sigkit ng dibdib ko na parabang sinaksak ng paulit-ulit sa unang pagkakataon. Hindi ako mapakali na parabang gusto kong umiyak at magwala. Pero kailangan kong tatagan ang loob ko dahil nasa harap ako ng mga pasyente. Elias, mabuti pa. Bukas mo na ipagpatuloy ang paggagamot mo dahil palubog na ang araw. Kailangan na nilang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Sige po. O siya, sige. Pumasok ka na sa loob at nakahanda na ang ating hapunan. Sabay na po tayong pumasok, Kapitan. Dako, mauna ka na, Elias. Kailangan ko pang kausapin yung mga tao para sa selebrasyon ng piyesta bukas. Sige po. Sige po, Kapitan. Pagpasok ko sa loob, nadatnan ko naman si Manang Lusing kasama si Agnes na naglalagay ng mga mangkok at plato sa mesa. Saglit kaming nagkatinginan ni Agnes pero agad naman siyang umiwas at hindi man lang ako inimikan. Lumapit ako sa kanila na nakangiti. Magandang gabi po, Manang Lusing. Mukhang masarap po yata ang niluto nyo, ah. Ay, nako, iho. Ay, masarap talaga yan. Apritadang baboy. Best recipe ko yan. Oo nga po. Amoy na amoy ko. Paborito po yan ni Agnes. Di ba, Agnes? Oo. Alam niyo po, Manang, nauubos po ni Agnes ang isang mangkok na apritada sa isang kainan lang. Totoo ba, iha? Hindi po, Manang. Si Kapitan po ba? Nasaan? Nasa labas pa. Susunod na lang daw siya. Oh, bakit hindi pa kayo kumakain? Hinihintay ka po namin, Kapitan. Nako, sinabi ko naman sa inyo na susunod ako. Pwede naman kayong kumain kahit wala pa naman ako. Nakakahiya naman po. Mas gusto po namin na sabay na po tayong kumain. O siya, sige. Kumain na tayo. Tahimik lang kami habang kumakain. Paminsan-minsan si Manang Lusing lang ang nagbibiro o tumatawa. Pero si Agnes parabang may pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan nang hindi siya lalong lumayo kaya pinili kong manahimik na lang. Kahit sa loob-loob ko'y parang nadudurog ako. Pagkatapos kumain, tumayo na ako. Tara na, Agnes. Sabay na tayong umakyat sa itaas. Mauna ka na. Tutulong pa ako kay Manang Lusing para magligpit. Ay, kaya ko na to, iha. Sige na, sumabay ka na kay Elias. Hindi, Manang. Tutulungan ko po kayo. O siya, sige, ikaw ang pahala. Sige, Agnes. Mauna na ako sa itaas.
Hindi man lang siya tumugon sa sinabi ko. Dati kahit hindi ko siya yayain, kusa siyang sumasabay sa akin. Ngayon parang umiiwas na siya sa akin. Pilit kong pinanatili ang ngiti ko pero ang bigat sa dibdib. Umakyat ako sa kwarto. Mabigat ang bawat hakbang. Sa isip ko pa ulit-ulit na tumatama yung sinabi niya kanina na mas maayos pa raw ang pakikitungo ni Flavio kaysa sa akin. Masakit. Pero wala akong magawa kundi tanggapin. Humiga ako sa kama pero hindi ako mapakali na nakatitig sa kisame. Unti-unti ring natahimik ang paligid hanggang sa tanging kuliglig na lang ang maririnig. Maya-maya na pabalikwas naman ako ng bangon nang marinig ko ang malakas na alulong ng aso. May mga aswang na naman sa labas. Si Agnes. Kailangan ko siyang puntahan. Kakausapin kaya niya ako? Bahala na. Agnes? Okay ka lang ba? Nadatnan ko siyang nakatalukbong ng kumot at bahagya naman siyang gumalaw. Agnes, kausapin mo naman ako. Alam kong galit ka sa akin. Pero tayo lang naman ang magkakampi dito. Bakit ka ba nandito? Bumalik ka na sa kwarto mo. Sinisigurado ko lang na safe ka. Nandiyan na naman kasi ang mga aswang sa labas. Naririnig ko sila. Okay lang ako dito. Ano naman ngayon kung nandiyan na naman sila? Mababait naman daw sila, di ba? Naniniguro lang ako. Baka kasi bigla na namang magpakita ang aswang sa'yo. Butit nakasarado ng bintana ng kwarto mo. Malamang! Yan ang patakaran dito, di ba? Sumusunod lang ako. Buti naman kung ganun. Gusto mo bang samahan kita dito? Elias, kaya akong sarili ko. Tsaka, kailan ka pa naging OA? Hindi naman sa pagiging OA, Agnes. Siyempre, gusto ko lang makatulog ka ng maayos dito. Ang kulit mo rin, no? Okay nga lang ako dito, kaya pwede ba? Umalis ka na sa kwarto ko. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Pero kung kailangan mo ako, nasa kabilang kwarto lang ako. Hindi na siya sumagot pa, kaya hindi ko na lang siya kinulit noon at bumalik na sa kwarto ko. Kinabukasan, maaga akong nagising at sinilip si Agnes sa kwarto niya pero wala siya doon. Kaya bumaba na ako sa hagdanan. Nilibot ko ang tingin ko sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Magandang umaga, iho. Halika na dito, luto ng almusal. Magandang umaga din ho, Manang. Si Kapitan at Agnes po ba nasaan? Si Kapitan, nauna nang kumain at lumabas. Abala siya sa paghahanda ng mga baboy na kakatayin ngayong piyesta. Ay, oo nga pala. Piyesta na po pala ngayon. Si Agnes po ba? Nasa labas na siya, iho. Nauna na rin kasi siyang kumain. Tinabihan ko nga nagisingin ka pero ayaw niya naman. May problema ba kayong dalawa? May hindi lang po kami pinagkakaintindihan, Manang. Tungkol ba ito sa kagustuhan niyang umuwi na? Ganun nga po. Ay, pasensya na, Elias. Sinisigurado lang namin na makakauwi kayong ligtas. Maniwala man kayo o hindi, wala kaming masamang intensyon sa inyo. Naniniwala naman po ako sa inyo, Manang. Hindi naman po kami magtatagal dito ng ilang araw kung pinakain nyo na kami sa mga aswang na yon. Salamat, iho. Napakabuti talaga ng puso mo. O siya, kumain ka na muna bago ka magsimula sa panggagamot mo para may lakas ka. Sige po. Lumapit na ako sa mesa para kumain pero para akong binabagabag ng isang bagay na hindi ko may paliwanag. Lumabas ako ng bahay para simulan ang panggagamot. Umaasang makita ko si Agnes doon pero ni anino niya, wala. Tanging si Kapitan lang ang nadatnan ko sa may tarangkahan.
Yes! Mabuti naman at nandito ka na. Pasensya ka na kung nauna na akong kumain. Madami pa kasi akong gagawin dahil piyesta ngayon. Oo nga po, Kapitan. Kitang-kita ko ang lahat ng efforts mo para mapasaya lang ang lahat ng tao sa baryo ngayong fiesta. Aba, oo naman. O siya, maiwan na kita dito. Sige po, Kapitan. Sinimulan ko na nga ang panggagamot. Isa-isa kong hinarap ang natitirang pasyente, kahit ang isip ko ay lumilipad kay Agnes. Hanggang sa dumating ang huli kong pasyente, si Mang Tonyo. Pamilyar ang mukha niya. Bumalik daw siya para siguraduhin wala na ang sakit niya. Anak, salamat ha. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Pero ikaw parang hindi ka mapakal eh. Kanina pa kita napapansin. Nililibot mo ang tingin mo sa paligid. Wala ho yun, Mang Tonyo. Ha? Marami lang siguro akong iniisip. Hinahanap mo ba yung babaeng kasama mo dito? Opo. Kanina pa kasi siya wala sa loob ng bahay. Akala ko nga nauna na po siya dito. Nasa kakahuyan siya. Kasama si Amang Flavio. Po, Mukhang nagkakamabutihan silang dalawa. May hindi yata makakauwi sa inyo pabalik sa inyong lugar. hindi ko po hahayaan yun. Hindi siya pwedeng makuha ng lalaking yun. Hoy, iho! Saan ka pupunta? Hahanapin ko po sila. Ako, huwag kang gagawa ng gulo, iho. Malalagay ang buhay ninyo sa peligro. Bigla akong nanlamig. Parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Iba na ang kutob ko. Hindi ko na pinakinggan pa si Mang Tonyo at tumakbo na ako papalayo papasok sa kakahuyan. Habang papalapit ako lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Paano kung hindi sumama sa akin si Agnes? Paano kung mahulog na siya ng tuluyan sa lalaking yun? Hindi pwede. Nasaan ka na ba, Agnes? Please, huwag mo akong pahirapan ng ganito. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Agnes! Agnes! Tumakbo ako papunta sa direksyon kung saan ko narinig ang sigaw ni Agnes at nanlaki naman ang mga mata ko nang makita si Flavio na nakadagan sa ibabaw ni Agnes. Para kong sasabog sa galit. Bigla kong naramdaman ang matinding init sa dibdib ko. Ang suot kong medalya ng San Benito. Ang iniwan sa akin ng yumao kong tatay. Parang nagbabaga. Alam kong isang bagay lang dahilan kung bakit ito nagiinit. Masamang elemento ang kaharap ko. Tumakbo ako at buong lakas kong sinugod si Flavio. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko pero nakailag siya. Pero hindi ko siya tinigilan. Napakunot noon naman ako nang makita siyang nanginginig na parang napapaso. Elias! Tara na! Tumakas na tayo! Hindi siya ordinaryong tao! Halimaw siya! Hindi kaya makakauwi ng buhay. Di ako natatakot sa'yo! Dahan-dahang bumangon si Flavio. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Mula sa bibig niya lumabas ang mahabang pangil at matutulis na ngipin. Ang mga mata niya ay nagliliyab at sa bawat paghinga niya parang halakhak ng demonyo ang lumalabas. Aswang siya, Elias! Aswang! Dito ka lang sa likod ko, Agnes. Hindi ko hahayaang masaktan ka niya. Walang hiya. Sa lahat ng nagiging karibal ko sa puso mo, Agnes. Isa pang hanap na albularyo. Elias! Tara na! Tumakbo na tayo! Hindi mo siya kakayanin! Sa tingin nyo, makakatakbo ba kayo? Sa tingin nyo, hahayaan ko kayo makatakas ng buhay? Hindi! Sumugod siya ng mabilis, parang hayop na gutom. Mabuti na lang tinuruan ako ni Tay dati ng ilang paraan ng pakikipaglaban. Umilag ako sa unang dagok niya at tinuluyan ko ng isa pang malakas na suntok sa panga. Dumugo ang bibig niya pero hindi pa rin siya tumigil at nasuntok niya ako. Elias!
Elias! Mag-ingat ka! Tumakbo ka na, Agnes! Ako na bahala dito! Nang palitan kami ng mga bugso ng lakas, nakaramdam ako ng takot pero mas nanaig ang galit ko at ang pangako ko na hindi ko hahayaang masaktan si Agnes. Sa huli naisahan ko siya. Isang malakas na sipa sa sikmura at sabay suntok sa sentido ang nagpahandusay muli sa kanya. Nakita kong dumugo ang gilid ng labi ni Flavio at halos hindi na siya makatayo. Halatang nagulat siya. Bakas din ang pagtataka sa mukha niya. Alam kong napapatanong siya ng mga sandaling yun kung paano ang isang normal na taong gaya ko ay may kakayahang makipagbuno sa isang aswang na kagaya niya. Iniwan ko siyang duguan sa lupa habang ako na may agad na lumapit kay Agnes at niyakap siya ng mahigpit. Okay ka lang ba, Agnes? Oo, okay lang ako. Kung hindi nagtagumpay na si Flavio sa plano niya sa akin, patawarin mo ako kung matigas ang ulo ko, Elias. Nagalit lang naman talaga ako ng sobra sa'yo at nagtampo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako may kasalanan sa lahat. Halika na, bumalik na tayo sa bahay bago pa siya makabangon. Hindi ako makapaniwala na aswang si Flavio, Elias. Paano kung susugurin niya tayo sa bahay ni Kapitan? Pagtiwala ka lang sa akin, Agnes. Pangako, kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Pagdating namin ni Agnes sa bahay ni na Kapitan Dario, sinalubong agad kami ng ingay ng kasiyahan. Mga bisitang kumakain, nagtatawanan at nag-iinuman. Pero biglang natahimik ang lahat nang makita nila ang itsura ko. Pasa, sugat at dugo sa mukha. Oh, narito na pala kayo. Kanina pa namin kayo hindi... Oh, anong nangyari dyan sa mukha mo, Elias? Nakipagsagupaan po ako kay Flavio. Muntik na niyang gahasain si Agnes kanina, Kapitan. Ano? Aba, si Flavio. Nakaaway mo siya, Elias. Ay, Diyos ko. Hindi mo alam kung gaano kalaking gulo ang ginawa mo. Wala akong pagpipilian, Kapitan. Kung hindi ako lumaban, baka si Agnes nang nadali niya. Si Flavio ay isa sa mga aswang na nanirirahan dito, Elias. Alam ko po yun, Kapitan. Kitang-kita po mismo ng dalawang mata ko ang paglabas ng pangil at matutulis niyang kuko. Bigla ding nag-init ang kwintas kong San Benito kanina. Diyos ko, nakagawa ka ng kasalanan sa kanila. Alam mong magagalit ang mga aswang sa nangyari. At hindi lang ikaw ang babalikan nila, kundi pati kaming lahat. Naglakad siya paikot, hawak ang ulo, pawisan at hindi mapakali. Kita ko ang galit at takot na naglalaban sa kanyang mukha. Alangan naman pabayaan ko si Agnes, Kapitan. Hindi ko naman hahayaang mangyari yun, kaya wala akong choice. Naiintindihan kita pero susugurin nila tayo ngayong gabi. Paano natin sila haharapin? Mga aswang sila at wala tayong laban sa kanila. Elias, ano nang gagawin natin? Ano nang plano mo? Wala bang tinuro si Tito sa'yo tungkol sa mga aswang? Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang haharap sa kanila. Kung susugod sila, hindi ko hahayaang madamay ang buong baryo. Hindi ko hahayaang masaktan ka ulit ng Flavio na yon. Magkamatayan muna kami. Huwag ka masyadong mayabang, Elias. Hindi mo sila kakayanin. At madadamay din kami. Hanggang kailan ba kayo matatakot sa kanila, Kapitan? Hanggang kailan ba kayo magpapaalipin sa mga nilalang na kinulong kayo sa isang patakaran? Hanggang gugustuhin naming mabuhay, Elias. Ayokong may mamatay sa baryong ito. Mahal ko ang mga tao rito at mahal ko din ang buhay ko. Mahal ko din ang buhay ko, Kapitan. Mahal ko din si Agnes. Kaya gagawin ko po ang lahat para makauwi kami pareho ng buhay. Tama bang narinig ko, Elias? Mahal mo ko? Oo, Agnes. Kahit na anong tanggi ko sa sarili ko, yun ang totoo. Mahal kita. Kaya ka ba galit na galit kay Flavio? Kasi nagsiselos ka? Oo. Pero syempre, iba na talagang kutob ko nun. Wala akong tiwala sa Flavio na yon at hindi nga ako nagkamali. Kapitan, ano nang gagawin natin ngayon? Ganong sigurado tayong magagalit ang grupo ng mga aswang sa ginawa ni Elias. Wala na tayong ibang pagpipilian pa kundi ang magtiwala sa sinabi ni Elias. Kailangan mo na pauwiin ang mga bisita habang may araw pa. Sigurado kung mamayang gabi, susugurin tayo ng mga aswang.
Nag-uwian na nga ang mga bisita ni Kapitan at sabay kaming napabuntong hininga. Hindi ko akalain na aabot kami sa sitwasyon na ito pero siguro pinadala talaga ako ng Diyos sa baryo Silomon para mapalaya sila sa kamay ng mga aswang na yun. Kinagabihan, naghahanda na kami sa pagdating ng mga aswang. Naglalagay na sila ng asin sa gilid ng mga bintana at bawang sa bawat sulok. Kita ko naman ang takot sa mga itsura nila. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong lalabas, Agnes. Pero Elias, natatakot ako sa mangyayari. Dahil hindi natin alam kung gaano sila karami. Nag-iisa ka lang. Sasama na lang ako sa'yo. Hindi pwede. Mangako ka sa akin na mananatili ka lang sa loob, Agnes. Ipangako mo yan. Pangako. Elias, nalagyan na namin ng mga bawang at asin ang lahat ng sulok ng bahay. 1 oras na lang, lulubog na ang araw. Nag-aalala ako sa iyo at sa buong baryo. Ay, nako, ewan ko ba. Pati kami nadadamay pa sa ginawa nyo. Matanda na ako pero ayoko pang mamatay ng maaga. Pasensya na po kayo, Manang Lusing. Kung alam lang din po namin na may mga aswang pala sa baryong ito, hindi na po ako nagpunta rito. Pasensya na po kung pati kayo nadamay. Kinakailangan ko lang naman po iligtas sa babaeng mahal ko. Hindi naman kasi mapapalapit yang si Agnes kay Flavio kung naging totoo ka lang sa nararamdaman mo nung una pa lang. Ay nako, mga lalaki talaga, oo. Alam ko po na kasalanan ko. Kaya nga po itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko sa gabing ito. Hinugot ko ang punyal mula sa bag ko. Dahan-dahan kong nilabas ito sa lagayan. Nakita kong napatitig sila rito habang hawak ko ito sa kamay ko. Elias, saan galing yung punyal na yan? Ibinigay po ito sa akin ni tatay bago siya nawala. Nakita ko din po sa libro niya na makakapatay ito ng kahit na anong uri ng aswang dahil may bendisyon ito ng padre sa simbahan. Kakayanin mo kaya silang lahat, Elias? Kaya ko, Kapitan. At suot ko ang kwintas ng San Benito. Kaya naniniwala ako magtatagumpay ako laban sa mga halimaw na yon. Huwag kayong panghinaan ng loob. Lumingon ako kay Agnes. Kita ko ang takot sa mga mata niya. Nilapitan ko siya at mahigpit ko siyang niyakap. Hindi na napigilan ng mga luha ko ang bumagsak pero agad ko itong pinunasan at pinalakas pa ang loob ko. Maya-maya umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Flavio mula sa labas. Napatayo si Kapitan Dario, nanginginig ang mga kamay niya. Si Agnes umiiyak na halos ayaw akong pakawalan pero kahit pinipigilan nila ako naglakas loob akong lumabas. Hindi ako papayag na si Agnes ang maging kapalit ng katahimikan ng baryong ito. Elias! Lumabas ka! Lumabas ka sa amin! Nagdala ka pa talaga ng kakampi! Ganyan ka ba kaduwag, pare? Hindi ako tuwag! Ano bang tawag mo dyan? Laban ng isang pamilya? Huwag ka ng madaming kuda! Lumabas sa akin si Agnes! Kung gusto mo bang mabuhay! Sa tingin mo ba, natatakot ako sa'yo? Sa inyo? Hindi ninyo makukuha si Agnes mula sa akin! Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan mo! Sabahin siya! Elias, mag-iingat ka! Elias, huwag mo kami biguin! Huwag mong biguin ang mga taong umaasa sa iyo! Ama, gabayan niyo po ako. Nang iginiya ko sa harapang kwintas ni San Benito na paatras ang ilang aswang, napapikit sila at nagsisigaw na tila nasusunog ang kanilang balat. Sinamantala ko ang pagkakataon. Mabilis akong sumugod habang hawak ang punyal. Isang aswang ang unang umatake. Sumalubong sa akin na nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin. Sinalubong ko siya ng saksak sa dibdib. Diretsong bumaon ang punyal. Napasigaw ito at mabilis na umurong. Nanginginig habang bumubula ang bibig. Sumunod naman ang isa pang aswang pero nabigo din ito. Mga inutin! Tanto! Arthur! Sugurin na siya! Sunod-sunod na umatake sa akin ang dalawang lalaking aswang at sabay-sabay na dumamba.
Yumuko ako, umiwas sa unang kalmot at saka ko inundayan ng punyal ang pangalawa. Tumama ang dulo sa kanyang leeg kaya agad siyang napatras, hawak-hawak ang duguan niyang leeg. Hayop ka! Kaya palang ibang lakas mo dahil sa kwintas mo yan! Pero hindi mo ako matatakot sa kwintas mo! Papatayin kita! Elias, mag-ingat ka! Halang kaluluwa ng lalaking yan! Tumahimik ka, Agnes! Akin ka lang! Namamatay ang lalaking yan! Hindi! Elias, lumaban ka! Sa sigaw niyang yun, mas lalo akong nag-alab. May isang aswang na nakalusot sa gilid, handa nang tumalon papasok sa bahay. Sa sobrang bilis ng pangyayari, wala na akong ibang nagawa kundi habulin siya at sinugatan sa likod gamit ang punyal. Pero mabilis na sumugod si Flavio at hinila ako ng marahas kaya tumilapon ako. Elias! Mamamatay ka na ngayon! Hindi ako pwedeng mamatay! Agad akong umilag at bumangon sa pagsugod niya at sinaksak ko siya sa likuran niya. Napatingin naman ako sa nagsisisigaw ng mga aswang. Dumadaing na parang nasusunog ang balat. Nakita ko si Agnes na sinabuyan ng bawang at asin ng mga ito kasama si Kapitan at Manang Lusing. Anong ginagawa ninyo? Pumasok lang kayo sa loob! Tutulungan ka namin, Elias! Ano ba? Huwag nang matigas ang ulo mo, Agnes! Pumasok na kayo! Elias, sa likod mo! Layuan mo sa Elias! Hayop! Tigil mo yan! Elias! Tapusin mo na siya! Nanginginig ang mga kamay ko pero hindi ako bumitaw. Huminga ako ng malalim, itinaas ang punyal at sa huling pagkakataon ay sinalubong ko si Flavio at nasaksak ko siya sa ibabaw na bahagi ng tiyan. Nababagay lang to sa'yo! Mamamatay ka na! Halimaw! Elias! Huwag mo siyang hayaang mabuhay pa! Sinagad ko pa ang pagkakasaksak ng punyal sa tiyan niya kaya nanlaki ang mga mata niya at naglabasan ng dugo sa bibig niya. Naglabasan naman ang mga tao sa baryo na may galang kanya-kanyang pamalo at sinugod ang mga aswang na nakahandusay at sugatan sa lupa. Umiiyak naman si Agnes na lumapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng luha sa mga mata ko. Nagtagumpay ako, Agnes! Nagtagumpay ako! Hanga ako sa katapangan mo, Elias! Hindi ako nagkamali ng lalaking minahal! Patawarin mo ako kung hindi ko agad nakita ang halaga mo. Kung naging bulag akong makita na mahal kita at mahalaga ka sa akin, patawarin mo ako kung umabot pa tayo sa ganito. Elias, pinapatawad na kita. Gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Agnes. Hindi ko nahahayaang pang masaktan ka ulit. Pero, di ba ayaw mo mag-asawa? Oo, tama ka. Paano yan? Mahal mo ko pero ayaw mo ako maging asawa? Dati yun, Agnes. Pero ngayon, handa na akong sumugal. Basta ikaw. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko sa kahit saang simbahan, Agnes. Talaga, Elias? Pangako yan? Pangako. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na halikan si Agnes sa labi habang yakap namin ang isa't isa. Napangiti naman kami na magpalakpakan ng mga tao sa paligid namin. Maraming salamat, Elias, sa lahat. Pinalaya mo ang baryo namin sa kamay ng mga aswang. Gayon ay malaya na kaming magagawa ang mga gusto namin at natuto din kaming maging matapang para ipaglaban at proteksyonan ang aming karapatan bilang tao, bilang baryano ng Baryo Silumo. Masaya akong nakalaya ng baryong ito sa kamay ng mga walang hiyang aswang na iyon, Kapitan. Pero ang totoo'y,
Hindi lang ako ang gumawa nun, kundi pati kayo. Kinailangan ko lang nadagdagan ng tapang ninyo. Sana, huwag niyo nang hahayaang makapasok pa ang mga tulad nila sa baryong ito. Oo, Elias. Hisikapin kong protektahan ang baryong ito sa kahit sino man na gustong sumakop sa amin. Pagkatapos ng gabing yon, nagpaalam na kami ni Agnes kinabukasan para umuwi na sa aming baryo. Ilang kilometro man ang nilakad namin, hindi ako nakaramdam ng pagod dahil kasama ko ang babaeng mahal ko. Pagkarating namin sa baryo silang, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at hiningi ko na ang kamay ni Agnes para pakasalan siya. Nakuha ko naman agad ang matamis niyang oo at di din tumagal. Kinasal na kaming dalawa. Hanggang ngayon, isang dekada na ang nakalipas pero ang pagmamahal ko sa kanya, hindi kumukupas. Sa totoo lang, Sir Jupiter, habang sinusulat ko ang kwentong ito ay nasa tabi ko lang ang asawa ko na nagbabasa din. Hindi na kami makapaghintay na marinig ang istorya namin sa inyong channel. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Elias at Agnes. Aba, talaga namang tama ang kasabihan ng iba. Saka mo lang makikita ang halaga ng isang tao kung wala na ito sa iyo. At saka mo lang marirealize na mahal mo pala siya kapag nasa kamay na siya ng iba. Gaya na lang ng kwento ni Elias at Agnes. Tsaka pa nagising ang damdamin ni Elias nang magising din sa katangahan si Agnes. Kaya sa lahat ng mga listeners natin, wag na wag niyong tutularan si Elias. Wag niyong sasaktan at itataboy palayo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Minsan kasi, kahit gaano pa tayo kamahal ng isang tao, napapagod din sila at sumusuko. Kayo din, baka magsisi kayo sa huli kapag tuluyang nawala sa inyo ang taong mahal nyo. Maraming salamat sa iyo, Elias, sa pagbabahagi ng iyong napakagandang kwento. Sa ating mga listeners naman, sana samahan niyo ulit kaming makinig sa susunod nating kwento. Muli ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod.